Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Diyan, welcome po ulit sa Everyday Bible Study po natin dito po sa Rema Fields. At nawa po tayo pong lahat ay excited na po sa ating camping. Amen po. Tayong lahat ay excited na po na magsama-sama na magpuri po sa Panginoon. Pero bago po yun, hayaan niyo po muna ako na i-share po sa inyo yung naibigay po sa aking topic. Ng mga nakaraan po, itinuro sa atin ng mga pastor po natin na ano ba yung layunin ng Panginoon kung bakit nangyari yung mga bagay na iyon, na napako sa krus, at ano ba yung mga bagay na handang ibigay sa atin ng Panginoon para matupad yung layunin iyon. Amen po. At bago po yun, nawa po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na to. At hayaan niyo po na makapagbahagi po ko sa inyo ng salita po ulit ng Panginoon ngayong hapong ito. Yan, tulad nga po ng sinishare ng mga pastor po natin na ano ba yung layunin ng Panginoon. Alam niyo po, isa po sa naibigay po sa akin ay yung to receive His promises. Para makuha natin, o isa sa mga layunin ng Diyos, ay para makuha natin yung pangako niya. At ano po ba yung pangako po ng Panginoon sa atin? At ano ba yung mga bagay na handa niyang ibigay po sa atin? Amen po. Pero bago po ako magtuloy, may gusto po muna akong ikwento sa inyo. Yan. Meron po 3 alipin noong unang panahon. At meron po sa kanilang nakabiling isang mayamang lalaki. Yan. Noong unang panahon po kasi, uso po yung mga slave o yung mga alipin na ibinibenta sa mga mayamang tao. Ngayon po, nung time po na to, itong 3 alipin na to, sila po ay nabili ng isang mayamang tao. Itong mayamang tao na to, dinala sila dun sa palasyo, pinagtrabaho sila. At nung unang panahon po, meron pong tinatawag na after 7 years na ikaw ay naglingkod dun sa Panginoon na yon, ay makakalaya ka. Amen po. Ngayon, itong 3 to, nalalapit na po yung 7 taon na sila ay naglingkod sa Panginoon. Amen po. Kapag ikaw yung pakiramdam mo siguro sa time na ikaw ay makakalaya na, masaya ka. Amen po. At itong 3 to, itong 2 tao na to, dumating yung time na iyon na yung oras para makalaya sila. Amen po. Ngayon, ang ginawa po nitong 3 to, itong unang tao, unang alipin, nagsasabi po siya sa Panginoon niya na, Panginoon, 7 taon na po ako naglilingkod sa inyo. Pwede ko na po bang kunin yung kalayaan na ipinangako nyo? Ngayon, ang sabi na itong Panginoon nila, ano ba yung mga bagay na ginawa mo dito sa kaharian ko para palayain kita? Dito sa mansion ko para palayain kita? Ngayon, ang sabi nitong taong to, Panginoon, ako po yung naglilinis ng bakuran nyo. Ako po nagagamas, nagdidilig ng mga halaman. Yan po ang trabaho ko. Ngayon, itong Panginoon nila umalis, sabi, o sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. At itong pangalawa po, nakita niya yung Panginoon niya, napapalapit sa kanya, at lumapit din po siya. Ngayon, ang sabi nitong pangalawa, Panginoon, ako po ay 7 taon na rin po naglilingkod sa inyo. At tulad na nauna, gusto niya nang hingin yung kalayaan na pangako noong time po na yun. Ngayon, tinanong niya, ano ba yung trabaho mo dito sa aking tahanan? Ngayon, ang sabi niya, Panginoon, ang trabaho ko po dito ay ako po yung nagtuturo doon sa anak nyo. At kung hindi naman po ako nagtuturo, ako naman po ang naglalampaso ng sahig at nagbabantay doon sa mga alaga niyong hayop. Ngayon, nasabi itong Panginoon, o sige, babalikan na lang kita. Ngayon, habang naglalakad yung Panginoon nila, nakita niya yung isang tao o isang alipin niya na busy-busy na gumagawa ng trabaho sa kanyang tahanan. Ngayon, tinanong niya po itong tauhan niya, ikaw ba, ilang taon ka na naglilingkod sa akin? Ngayon, ang sabi po nitong tao na to, Panginoon, ako po ay may 7 taon na rin po naglilingkod sa inyo. At nasabi nitong Panginoon nila, gusto mo na rin bang kunin yung kalayaan na gusto mo?
Ngayon, sumagot po itong pangatlong lalaki, alipin, nung sabi niya, Panginoon, nung una, ako po ay hirap na hirap doon sa lugar kung saan niyo ako kinuha. Pagod, lagi akong binubugbog, at lagi ako nahihirapan. Ngayon, nung dumating po ako sa inyong tahanan, naramdaman ko yung tunay na kalayaan na hindi ko naramdaman nung time na ako po ay malayo. Nung time na ako po ay nasa ibang lugar. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko na po gustong balikan yung buhay ko dati. Kasi masaya na po ako sa kung ano yung ginagawa ko ngayon. Alam niyo po, may mga time na hindi mo pwedeng makuha yung pangako ng Diyos kung ikaw ay lalayo o nakadepende ka doon sa commitment mo. Amen po. Kung nakadepende tayo doon sa commitment natin. Tulad ng dalawang lalaki yan, sabi nila, ang commitment nila ay 7 taon lang. At after noon, aalis na sila doon sa trabaho nila, doon sa tahanan ng Panginoon nila. Pero itong lalaking to, sabi niya, hindi po ako aalis kasi dito ko po naranasan yung tunay na kalayaan. Nung ako po ay kinuha nyo mula sa lugar na yon, ako po ay nabago. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, isa ang pangako ng Diyos na pwede mo matanggap kung ikaw ay mananatili sa Kanya. Amen po, isa iyon sa pangako ng Diyos. Ano po yun? Yung kaligtasan, yung assurance na kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Tulad po ng kikwento ko, yung assurance na ikaw ay ligtas kung hindi ka aalis sa Kanya. Amen po. May gusto po ang basahin po dito sa inyo sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 17. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukasan na lang din po kayo sa akin. Amen po. At basahin ko po dito sa Ephesians chapter 2 verse 14. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo, pinag-isa niya ang mga Hudyo at hindi Hudyo sa pamamagitan ng pag-iba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganon ay magkasundo, ngayon, iisa ang katawan na lang tayo. Sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, binakasan niya na ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, isa po ang sinasabi po dito ng Biblia, ng time na po siya ay namatay sa krus, ng time na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan, nawala na po yung pader na naghihiwalay sa atin sa Panginoon. At isa ang pangako po ng Diyos na sino mang sumampalataya sa Kanya o sa Kanyang anak ay matatanggap yung buhay na walang hanggan. Tulad po ng kinuwento ko kanina, yung dalawang tao na yon, hindi nila kayang lampasan yung 7 years sa paglilingkod nila kasi ang gusto nila bumalik doon sa kung ano yung buhay na sanay sila. Pero alam niyo po, may mga time na mahihirapan ka, hindi yun dahilan para tumigil po tayo, kundi yun yung dahilan para mas pagpalain ka pa po ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 2 to 4, ang sabi niya, ang mga pagsubok na dumarating po sa atin ay magiging dahilan para mas maging matatag ka. Amen po. Ibig sabihin, yung mga bagay na dumarating sa'yo, yan yung way para mas makuha mo yung pangako ng Panginoon. Amen po. Sa atin po, lahat, tayo po ay lingkod ng Diyos. Lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. May mga time na mapagod po talaga tayo. May mga time na mahihirapan po tayo. Pero alam niyo po, ang pangako ng Diyos, kung magtutuloy ka, alam niyo po, hindi yun magbabago. Kung ano yung pinangako niya, simulat nung nakilala mo siya, hanggang ngayon, ikaw ay naglilingkod na sa Kanya, ang Panginoon po ay hindi po nagbabago. Kaya nga po, ang sabi niya, inalis niya na yung pader. Nawala na yung dahilan para hindi ka makalapit sa Kanya. Amen po. Isang bagay po na isinishare sa atin po ng Panginoon ay yung wala ng dahilan para hindi mo siya makita o wala ng dahilan para hindi mo siya makausap, kundi gumawa siya ng paraan para mabalik yung dating relasyon na meron tayo nung Old Testament pa po until now. Amen po. Ngayon sa bawat isa po sa atin, ulit po noon, ang sinashare ko po sa inyo, sabi niya po doon,
huwag mong hayaan na ang maging dahilan ng pag-alis mo ay yung dahilan dahil sa commitment mo. Amen po. Yung dahilan para hindi mo talaga makuha kung ano yung pangako ng Diyos, huwag nating hayaan na yung maging dahilan nito ay yung commitment natin. Kasi alam niyo po, habang naglilingkod ka, mas lalong ipapakita ng Panginoon yung tunay na pagpapala at yung tunay na pangako niya sa iyo. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 4? Tutuparin niya lahat ng anuman ang ipinangako niya sa iyo. Ang Diyos ay kailanman po ay hindi nagbabago ng pangako. Ang Diyos, simulat na nakilala mo siya, ang Diyos ay mananatili pa rin at mananatili sa Kanya kung ano yung ipinangako niya sa iyo. Amen po. Tulad po ng sinasabi ko po, ano ba yung promise ng Panginoon? At isa sa mga layunin niya, kaya siya ay napako sa krus ang Kalbaryo, tulad niya po ng sinabi po ni Pastor Joy kahapon, ay yung kagalingan. Yung kagalingan na hindi kailanman matatagpuan ng tao dito sa mundo, kundi ang kaya magbigay lang nito, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po. Sa Colossians chapter 2, verse 13 to 15, basahin ko lang ulit po sa inyo. Ang sabi niya po dito, sa Colossians chapter 2, verse 13, sabi niya, noong una, tinuring kayo ng Diyos sa mga patay dahil sa mga kasalanan nyo. Pero ngayon, ikaw, yan, sabi niya po dito, ulitin ko lang po. Yan, chapter 2, verse 13 to 14, sabi niya, noong una, itinuring kayo ng Diyos sa mga patay dahil sa mga kasalanan nyo. Pero ngayon, binuhay niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan sana tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero ito po, sabi niya, pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Verse 15, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong naumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat ng mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong dadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kain o inumin. Isa po sa mga bagay po na sinabi dito ng Panginoon sa atin na tayo po lahat ay may pananagutan. Amen po. Pero ang sabi niya, gumawa siya ng paraan para yung pananagutang iyon ay siya na yung mag-ako. At ano po yung sinabi po ng Panginoon doon? Ang sabi niya doon na ikaw o ko ay sumampalataya sa Kanya ay hindi na kailanman maghihirap o hindi na kailanman makakaranas ng sakit. Kundi ang sabi niya, ibibigay niya yung buhay na ganap at kasiyasiya po sa atin. Ngayon po sa atin po, lahat po tayo excited po sa nalalapit po nating camping. Amen po. Maging ako po, excited po ako at alam ko po lahat tayo ay nagpe-prepared na. Amen po. At bago po ako mag-close, kwento ko lang po. Meron po isang kabataan sa akin ay nag-alok ng hindi po fundraising yung tinitinda niya. Kundi alam niya po, sa kagustuhan niya na makuha yung pangako ng Diyos. Sabi niya, ito po hindi ko na po ito ginagamit. Baka gusto niyo pong bilhin. Inaalok niyo po sa akin yung sapatos. Sabi niya, kung baka gusto niyo po itong bilhin, hindi ko na po ito ginagamit. Ngayon, sa akin po, inisip ko, ano ba yung dahilan kung bakit inaalok sa akin ito? Sabi ko, ano yung dahilan kung bakit inaalok mo sa akin yung sapatos mo? Ang sabi niya, gusto ko po kasi na maranasan yung presensya ng Panginoon sa camping. At sabi niya, naniniwala siya na sa darating na camping, makukuha niya kung ano yung pangako ng Panginoon sa kanya. At tulad po noon, sa bawat isa po sa atin, lahat po tayo nag-expect kung ano yung pwede mangyari sa camp. Pero yun nga po, sa bawat isa po sa atin, kung gusto mo maranasan, o kung gusto po natin na matuloy na makuha yung pangako ng Diyos, ang sabi niya, pay the price. Amen po. Kailangan gumawa tayo ng paraan kasi ang Diyos ang unang gumawa ng paraan para ibigay sa atin yung mga bagay na to. Ngayon, ano yung gagawin mong paraan para makuha mo yung pangako ng Panginoon? Tulad mo sinabi ko po ulit kanina, ang layunin ng Diyos ay para makuha natin
yung mga pangako niya. Pero paano natin makukuha yung pangako ng Diyos kung nakabase tayo na, Lord, ito lang yung commitment ko. Kaya po sabi niya, di ba, huwag natin bigyan ng hangganan na pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga daw po, dumating yung time na mismo si Isaiah, hindi siya direct na sinasabi ng Panginoon na maglingkod ka sa akin. Pero siya mismo yung nag-volunteer na, Lord, here I am, nandito ako yung gamitin mo. Kasi naniniwala siya na sa paggamit sa kanya ng Panginoon, naniniwala siya na sa pagsunod niya sa Panginoon, nandoon na yung pangako ng Diyos sa kanya ay hindi magbabago. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, ang pangako ng Diyos mula noon hanggang ngayon ay hindi po magbabago. Amen po. At yun lang po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Tayo po ay manalangin. Pray po tayo. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Patuloy na dalangin namin, O Diyos, na mas turuan mo kami kung paano makasunod sa kung ano yung kalooban mo sa amin. At ayahan mo, Panginoon, na patuloy na panghawakan namin yung mga pangako mo sa bawat buhay namin. Lord, naniniwala kami ng mga salita mo mula noon hanggang ngayon ay hindi kailanman nagbabago. Kaya, O Diyos, ang puso namin ay patuloy, Panginoon, naturuan mo kung paano mas mapamahal sa gawain mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo ang mga makikinig, maging mga nanonood, O Diyos, at mga lingkod mo sa kanya-kanyang outreaches, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo, and God bless po.